Dudublehin ang pasada ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Senador Marcos kumalas na sa alyansang iniendorso ng kanyang kapatid. Pasada Balita. COMELEC at PNP handa na sa malapiestang kampanya sa local level. Pasada Balita. Hirit na buwagin ng NTF-ELCAC, ibinasura mismo ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. At sa rehab, kasado na sa mga susunod na linggo. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 5 bilyong piso nawala sa mga financial institution noong 2024 dahil sa cyber attacks. Pasada Balita. Palitan sa ibayong dagat, Ukraine at Russia nagkasundo na sa ceasefire deal sa Black Sea. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino tennis star Alex Ayala tinalo si world's number 2 player Iga Swiatek at pasok na sa semis ng Miami Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng pagkain ng peras, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, bandang Ben and Ben pasok sa Abu Dhabi Music Festival. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Tuluyan ng kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas si re-election ni Senator Amy Marcos. Ayon mismo kay Senator Marcos, hindi na niya magagawang mangampanya at tumuntong sa isang entablado kasama ang iba pang kandidato sa pagkasenador ng alyansa. Binigyang diin ni Super Ate na higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Naniniwala rin si Senador Marcos na may mga ginawang hakbang ang administrasyon na salungat sa kanyang mga paninindigan at prinsipyo hinggil sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabatid na mula ng imbestigahan ni Senator Marcos ang legalidad ng pagkakaaresto ng dating Pangulo, 2 beses siyang hindi binanggit o inendorso ng kanyang mismong kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga political rally ng alyansa. Pasada Balita. Uling nanguna si re-electionist Senator Christopher Bongo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakuling Senatorial Preference Survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS. Kapwa nakakuha ang dalawang senatorial candidate ng 42% na sinundan nina Ben Tulfo at dating Senate President Tito Soto na mayroong 34%. 33% naman kay Senator Lito Lapid, habang 32% kay Senador Bong Revilla. Pasok din sina Senador Pia Cayetano, dating Senador Panfilo Ping Lacson na kapwa mayroong 31%. 30% naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa
28% kay Willie Revillame. Habang magkakaparehong may 27% sina Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao at Las Piñas City Representative Camille Villar. Ayon sa SWS, bukod kay Lapid, walang nagbago sa ranggo ng iba pang mga nabanggit na kandidato mula noong Pebrero. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 20 sa 1,800 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Pasada Balita. Handa na ang Commission on Elections sa pagsisimula ng local campaign period para sa May 2025 midterm elections sa Biyernes o bukas. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang COMELEC sa mga local candidate na sumunod sa mga itinakdang panuntunan ng Commission on Elections. Kaugnay nito, nakikita ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mas mainit ang labanan sa mga lokal na kandidato. Kasabay nito, aarangkada muli ang Oplan Baklas ng COMELEC sa araw ng Biyernes o bukas. Pasada Balita. Kaugnay niya pagsisimula ng pangangampanya ng mga local candidates para sa midterm elections, tiniyak o kaligtasan, tiniyak ng NCRPO. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Siniguro ng NCRPO ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa buong Kamaynilaan sa pagsisimula ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato bukas March 28 hanggang May 10. Sinabi ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin na tungkulin ng pambansang pulisya na tiyakin na magiging ligtas at mapayapa ang mga isasagawang pulong na may kaugnayan sa halalan. Payag ni Aberin na maglalatag sila ng mga komprehensibong security coverage katuwang ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Dadagdagan din aniya ng NCRPO ang presensya ng mga pulis sa mga matataong lugar, mga campaign rally at iba pang pampublikong pagtitipon. Layo na aniya nito na malayang makalahok sa mga election activity ang mga taong bayan nang walang takot at pangamba. Giit pa ni Aberin na mananatiling neutral at apolitical ang mga otoridad ngayong panahon ng eleksyon. Ito si Patron 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Nagbabala naman ang Philippine National Police laban sa sinumang magtatangkang manggulo o manakot upang guluhin ang demokratikong proseso ng eleksyon. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa publiko na hindi sila mag-aalinlangang ipatupad ang batas laban sa mga mag-aasik ng takot, kaguluhan at paninindak sa mga botante. Ayon kay General Marbil, inatasan na niya ang regional, provincial, city at municipal police commanders na pangunahan ang pagpapanatili ng isang mapayapa, malinis at maayos na halalan. Puspusan na niya ang pagtiyak ng seguridad ng PNP sa buong bansa, partikular na sa mga itinuturing na election hotspots at lugar na may matinding tunggalian sa politika. Kabiling dito ang pagpapaigting ng intelligence gathering, pinalawak na presensya ng mga pulis at mahigpit na koordinasyon sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Itong inanunsyo ng Malacanang inanunsyo sa Malacanang ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya matapos humarap sa ikapitong executive meeting ng task force kasama ang Pangulo. Ayon kay Malaya, kinikilala ng punong ehekutibo ang tagumpay ng task force para mapigilan ang mga hinihinalang terrorist activities ng CPP, NPA, NTF. Ikinatuwa rin anya ni PBBM ang magandang resulta ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan at naniniwalang dapat ipagpatuloy ang pamumuhunan sa nakamit na tagumpay laban sa mga rebelde. Pasada Balita. Umapila naman ang Armed Forces of the Philippines na huwag silang idamay sa anumang ingay politika sa bansa.
Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ito'y dahil nananatili silang profesional sa kanilang tungkulin at non-partisan pagdating sa usaping politika. Kasabay nito ay ginit ni Colonel Padilla na ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ginawa sa pagtutulungan ng Interpol at PNP at walaan niya silang kinalaman sa naturang hakbang. Nilinaw din ng AFP spokesperson na fake news ang mga kumakalat sa social media na may mga tauhan silang nais ng mag-resign kasunod ng pagkakaaresto sa dating Pangulo at kung mayroon man, hindi anya mainam na pag-usapan ito online. Samantala, binigyan din ni Colonel Padilla na nakatuon ang pansin ng AFP sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa lalo na't paparating na ang eleksyon. Pasada Balita. Samantala, nakatakda ng simulan ng Department of Public Works and Highways sa susunod na buwan ang rehabilitasyon ng EDSA Southbound Lane. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan, plano nilang simulan ang rehabilitasyon sa kalagitnaan ng Abril at inaasahan naman itong matatapos sa Nobyembre. Ito anyay upang hindi na umabot sa Disyembre ang pagkukumpuni kung kailan inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko dahil holiday rush. Idinagdag pa ng kalihim na ikinokonsidera rin nila na simulan simulan ang rehabilitasyon ng EDSA sa Holy Week kung kailan magaan ang usad ng trapiko. Pasada Balita. Lamang, with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan-kabalitaktakan, ang binabanggit niyang tatapusin hanggang Nobyembre, anong part yan? Yung northbound? Southbound lane. EDSA Southbound lane. Southbound? Southbound. Yun ang sinasabi ni Secretary. Umpisahan sa Abril. Sa Abril. Wala ba silang GC nung taga-NCR na DPWH? Kasi sa huling interview namin, di ba, Kuyang Winer, engineer, Si Director. ang binabanggit, uunahin ang Monumento. EDSA northbound coming from QC going to Monumento. At 1.5 month yan, kung di ako nagkakamali, or kalahating taon. Tapos susubukang isabay, yung mula Cubao papunta naman ng south. South. At kung suma total, 1.5 years ang sinasabi nila. At gagamitin yung bus lane, isasabay din sa rehabilitasyon. So, malinaw ba? Dapat maging malinaw kung ano unahin nila para mapaghandaan ng ng taong bayan, lalo na yung mga yumayaot ng ng kahabaan ng EDSA. Maaga-aga ang biyahe. Kasi kung ang ang tendency niyan, kung magkakaroon ng kalituhan, baka mamaya maging mali yung preparasyon ng mga dumadaan dyan sa kalsada na yan, sa lansangan na yan. So, calling on DPWH po in particular, ano po ba talaga ang uunahin ninyo? Yung Quezon City area going to Monumento? O yung mula Monumento Going to QC. patungong south or Pasay area? Or pagsasabayin nyo nga ba? Kasi matinding perwisyo po yan, sorry sa word, matinding problema po yan sa mga pasahero at sa mga yumayaot sa kahabaan ng EDSA kung magkakaroon ng kalituhan. At ang tansya po nung si Ma'am Malaluan yun, kung di ako nagkakamali, Malaluan. DPWH NCR Director, ang sinasabi niya, 1.5 years at least ang gugugulin dyan sa rehabilitation na yan ng EDSA northbound at southbound. So linawin natin po, ako calling on mga taga DPWH, linawin po natin para at least mapaghandaan na po namin, nating lahat. Nating lahat yan. Nating lahat yung magiging inaasahang pagsisikip sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Kaugnay po niyang EDSA Rehabilitation. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, na-recover ng Department of Education ang pondong mula sa 54 na pribadong paaralan na sangkot sa mga irregularidad sa Senior High School Voucher Program mula noong 2021 hanggang 2023. Sa mga paaralang ito, 38 ang nakapagbalik ng buong halaga ng pondo at 2 naman ang nakapagbalik ng partial lamang na halaga. Gayunman, may 14 na paaralan pa rin ang hindi nakapagbabayad kaya't ipapadala na ang mga final demand letters sa mga ito. Sa ngayon, aabot na sa 65 milyong piso ang na-recover na pondo. Ayon naman sa napaka-abala at busy Education Secretary Sani Angara, hinigpitan pa ng kagawaran ng validation process upang matiyak
na hindi na mauulit ang nangyaring irregularidad. Kaugnay nito, patuloy naman ang DepEd sa pagpapalakas ng mga hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa voucher program. Pasada Balita. Babambalita, tumanggap ng smartphones ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Sana all. para bigyang daan ang digital payout ng programa. Sana all. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, umabot sa mahigit 30,000 pamilyang benepisyaryo ang nakatanggap ng smartphones upang magamit sa pagtanggap ng kanilang ayuda. Digital payout. Layunin ng programa ang ipanalo ang kinabukasan na ituro sa mga benepisyaryo ang paggamit ng digital financial platforms tulad ng e-wallet. Naniniwala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na mas mapabibilis, magiging ligtas at epektibo ang pagtanggap ng ayuda sa pamamagitan ng kani-kanila po mga cellphone, mga smartphones. Idinagdag pa ng kalihim na malaki ang may tutulong nito sa kanilang mga transaksyon pinansyal at sa kanilang kabuhayan. Inilunsad ang programa sa Malabon at Navotas kung saan 50 benepisyaryo ang unang nakatanggap ng smartphones. Pasada Balita. Hindi ba binanggit ko yan kung anong unit? Walang binanggit. Hindi ba sinabi kung touchscreen yan? Walang binanggit. At saka folding. Kasi hindi naman magagamit yan kung hindi siya high-tech eh. Ah. Di ba? Hindi mo magagamit sa Palagay e-wallet ko- yan kung di yan high-tech. Palagay ko touchscreen naman yan. Touchscreen, tsaka yung nafo-fold. Nafo-fold. Sabi nga ng iba, sana all. Alam mo bang may sumakit ang ulo dyan, kuyang? Oo. Personal kong na-witness, sabi nyo, ano ba naman to? Muntik akong madulas na, ano ba naman to? Lahat na lang sila. Di ba? Hindi naman po sa pag-ano. Ang sa akin lang, ang sabi nga po ng lumang Tao ba ta? hindi, lumang tao at lumang salita Oo. na ang mangingisda, turuan mong mangisda. Mangisda. Oh. Totoo naman yun. Di ba? Ay kasi ang nangyayari parang, ewan ko kung you will agree with me, mga kabalitaktakan, parang nabe-baby yata masyado Di ba? Parang ang nangyayari, sabi nga nila, baka imbis na magbanat ng buto yung mga yan, umasa na lang ng todo sa ayuda. Ay, kahapon may nahuli Diba? ka sa sabungan. San ginamit yung ayuda? Sa sabong? sabungan. Sus Mariosep. Di ba? Ang sakit, di ba? Tapos yung sinasabi nga nila, nag-away si Mr. at si Mrs. Bakit? Eh, nagugutom yung pamilya nila eh. Bakit? Eh, yung pinang-ayuda, pinang-alak ni Mr. Ayun lang. Imbis ay bilhin ng ulam, pulutan at alak ang binili. Lamang tiyan din naman daw kasi yun. Hindi, tsaka para naman huwag masira yung kalusugan ni tatay, kailangan may laman ng tiyan bago uminom ng alak. Oo. Di ba? Dapat. Masyado ka naman, kuya, masyado mo naman ginigipit yung mga kababayan natin. Pero seriously pag-isipan po nating maigi. Ang sa akin naman, on the other hand naman, pangbalanse dito naman sa ibang mga nagre-reklamo sa ayuda, ang tanong ko naman sa inyo, ano ba talaga gusto nyo? Tulungan kayo o hindi ng gobyerno? Ano ba talaga gusto nyo? Kumilos o hindi ang gobyerno? Tulungan kayo, tulungan Diba? nyo ang sarili. Kasi ang problema, yung sinasabi, kagaya ko, nagre-react ako, parang bine-baby, nandun na ako. Pero, ang sa akin din naman, kung hindi rin naman tutulong ang pamahalaan para makapagsimula ang mga nasa mababang sektor, syempre, babatikusin din sila. Sabihin, saan nyo na naman pinagagamit yung pondo na yan? Binulsa nyo na naman, di ba? O ngayon namang nagagamit sa maayos, sabihin, may politika dyan. May nasasabi pa rin. Panunuhol, ayuda, panunuhol yan. Yun. Anyway, ang sa akin lang, balansehin po natin. At saka, tingnan nating maigi. Baka naman yung ginagawang paraan o hakbang ng pamahalaan, medyo hindi rin naman po nagiging maganda ang resulta, kagaya nga nung binabanggit natin, Kuyang Drew, baka naman mamaya imbis na ma-encourage mo o mahikayat mo yung mga mahihirap na mamamayan natin na magbanat ng buto, baka magpakuya-kuya-kuya na lang yan at ang tabayanan ay yung ayuda. Naging batugan na yan. Oo. Ayuda with cellphone. Yun. Diba? Sunod yung tablet. Ikaw na. Tablet. Ikaw na. Iba pang tampok na balita, nakakuha ng kakampi sa Senado ang mga overseas Filipino worker na nagbanta ng zero remittance bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idinipensa ni Senator Amy Marcos ang nasabing hakbang kasabay ng pagsasabing galit na galit ang mga kababayan natin abroad sa sinapit ng dating Pangulo.
Anya nangangamba at nagtatanong ang mga OFW kung ano ang aasahan nilang proteksyon mula sa administrasyon, gayong hindi ani na nito nagawang ipagtanggol sa sariling bayan ang dating presidente. Git pa ni Super Ate, malaking sakripisyo rin naman para sa mga OFW ang hindi pagpapadala ng pera sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, pero ito anya ang paraan nila upang lumakas ang kanilang boses sa panawagang iuwi si dating Pangulong Duterte. Tiniyak naman ng senador na sisikapin niyang magpalabas na ng preliminary findings sa lalong madaling panahon kung hindi siya makakahanap ng mga tetestigo sa ikalawang Senate hearing. Pasada Balita. Okay pa rin niya, nagbabala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga overseas Filipino workers laban sa panawagang Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Enrile, maaari itong magdulot ng hindi kanais-nais na epekto, kabilang ang pagkawala ng ilang tax benefits ng mga OFW. Dapat anya pag-isipang maigi ng mga OFW ang hakbang na ito dahil may posibleng ganti mula sa gobyerno. Binigyang diin ng opisyal na kung susundin ng ilang OFW ang panawagang ito, ay paano kung resbakan sila naman ng Kongreso at tanggalin o suspindihin ang kanilang mga pribilehiyo sa buwis. Ipinunto ng dating Senate President na ang mga OFW ay hindi nagbabayad ng income tax sa kanilang kinikita sa ibang bansa, pati na rin sa travel tax, airport fees at documentary stamp taxes sa kanilang remittances. Pasada Balita. Dumipensa naman ng Malacanang sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte na sinasabing papuntang basurahan ang Pilipinas dahil sa Administrasyong Marcos. Sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, maaaring nasasabi ito ni VP Sara dahil bulag-an niya ito sa mga ginagawa ng pamahalaan. Marahil anya, sadyang hindi inaalam ng Vice Presidente ang mga programa at proyekto ng administrasyon na nakatutulong sa taong bayan. Nagpasaring pa si Yusek Castro kay VP Sara sa pagsasabing ang kinakantsawan nitong walang ginagawa ay nasa Pilipinas at nagtatrabaho samantalang siya ay nasa ibang bansa. Pasada Balita. Work from Hague. Work from Hague, hindi work from home. WFH din naman. Oh, WF. Kaya lang may ano yun, WFHN. Oh, may N? Netherlands. Ikaw pala eh. Akala ko pala yung N. Samantala, Ay, nakala mo. Lalim mo ah. iba'y nasa isip. Oh, siya. Pakibulong mo, pakibulong. Mamaya. Eto, dahil naka-work from Hague, tanggapan ni VP Sara, hindi pa mag-i-inspeksyon sa itinalaga sa kanila na working area sa Senado para sa impeachment trial. Sabi po natin ang kabuang report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi muna mag-inspeksyon sa Senado ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa room assignment at iba pang logistical requirements para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito ay kay Senate President Chis Escudero ang abiso sa Senado ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, naiintindihan naman niya dahil may nakabin din pa silang petition sa Korte Suprema. Kung magsisimula na anya mag-inspeksyon sa Senado ang tanggapan ni BP Sara, lalabas na sumusurrender na sila sa laban. Kaya ayon kay Escudero, hindi pa pinal na magpapasya ang assignment hanggat walang tugon ang kampo ni VP Sara. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Engineer Juaner Contihino, oras muna sa hudyat.
26 na minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Ambala John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa na rin pong suki ng ating palatuntunan, ang Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, good morning po. Johnny Banez at saka Drew Nasino po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Doc. Doc? Sir, paano po? Nakamute po yata. Doc, pasuyo po. Nakamute yata kayo. Nakamute ba ako? Yan, okay na po. Go. Alright. Okay. Alright na po. Okay na? Apo, okay na po. Good morning po, Doc. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. At magandang lalaki rin po kayo, Doc Tony. Pinatatawa lamang namin kayo dahil medyo mabigat-bigat itong natanggap naming mga information. At ako personally, nakuha ko yung Nakita ko statement mo regarding dito sa mainit-init na balita kaugnay sa mismong itinuturing na ama po ng Department of Health kay Secretary Ted Herbosa. Ano po ba, Doc Tony, educate nyo nga po muna kami bago tayo tumungo doon sa inyong panawagan. Ano po ba talaga ang, kumbagay, implikasyon? May nilabag po ba or meron po bang naging sablay yung sinasabi nyong, o yung nangyaring sinasabing picture taking or selfie sa matataas na opisyal ng isang tobacco company ng mismong kalihim ng kalusugan? Doc Tony, go ahead. Alam nyo mga kababayan, ang 85% po ng kinamamatay po nating lahat ay dahil po sa tobacco. Doc? Cigarette smoking. Yan po ay number 1 is heart attack, number 2 cancer, number 3 stroke, and then COPD, chronic obstructive lung disease. At ang gastos po ng gobyerno sa 4 na sakit na yan ay umaatikabo pong 800 billion pesos a year. Wow. Tapos, mabigat. And 4.8% ng ating gross domestic product. Noong 2012, na siya Undersecretary, Secretary Herbosa ng Department of Health. Ako naman ay National Advisor for Non-Communicable Disease during the time of President Benigno Aquino III. Doon po na-umpisan yung sin tax law na itataas mo yung presyo ng sigarilyo at alak at ang pera ay ilalaan mo para sa PhilHealth. Alright. Para ang out-of-pocket expenses ng bawat Pilipino na currently nasa 50% ay bababa to around 9% katulad ng Thailand, or maaring wala ka nang babayaran ng healthcare system mo katulad sa Inglaterra, Canada, Australia, New Zealand, Singapore. Yan ang magtutusto sa atin. Now, pinagbabawal ng World Health Organization ng FCTC ng Framework Convention for Tobacco Control at ng Civil Service Commission Joint Memorandum Order with the Department of Health 2010-01 na isang government official ay hindi dapat makipag-ugnayan sa tobacco. Doc. Kasi labag sa batas. Doc, sorry Doc, sorry, medyo dyan lang ako papasok. Yung po bang mere picture taking with the tobacco company officials is ugnayan na po ba kaagad yun? Or baka naman nagkataon lang or hindi sinasadya or hindi kilala. Or i-set aside natin yung hindi kilala dahil parang napaka-imposible. Yung hindi matanggihan, baka kaibigan or labas sa pagiging kalihim, yung pagkakaroon ng picture taking. Doc Tony. Masama ang imahe na makipag-picture ka at makikipagtawanan ka
granting for the sake of argument, sabi ay may ebidensya ba na tumanggap ng donasyon? Pero nag-donate ng 4 na bonds eh. Maliban pa doon, marami pa kasi nagagamin sa Love for All. Ngayon, ikaw ang chairman of the board ng PhilHealth. Right? Po. Gagamitin yan sa Love for All at ng Department of Health. Dinonate po yun. Yung ban na yun. So, gagamitin mo rin eh. Na gagamitin nyo po yun para dun sa mga medical missions nyo. Eh, bawal nga po tumanggap ang gobyerno for that matter. Ahensya ng pamahalaan ng mga bagay-bagay na gagamitin ng gobyerno para doon. Kaya tanungan, hindi ko na nga sinagot sa social media, tanong ni Undersecretary Claire, may ebidensya ka ba na tumanggap ng donasyon? Eh, doon po sumasakay nga sila eh, papunta po sa mga Love for All eh. Right? Di ba? Doon sa mga van na yun eh. So, tinanggap mo sa palasyo pa, nandun ang First Lady, nag-speech pa si si Secretary Rex Gatchalian. At 6 months ago, naging issue na yan, pumalag ang isang yung director ng legal ng DSWD. Hindi ko yata ito pwede. I-refer natin sa DOJ. Buti pa yung taga-legal ng DSWD. Ang sabi ng DOJ, basta't ang tumanggap ay individual na government official. Wag lang yung ahensya. Pwede daw. Eh, ikaw ang representante ng Department of Health. Yung word na delikadesa, mapatapat ka lang doon. Eh nga, tinanggap mo pa yung ban, donasyon. Bawal na bawal yun. Kasi ikaw ang haligi ng kalusugan. Yan ang nilalabanan ng bawat medical organization. Sa bawat pasyenteng hinaharap namin na namamatay. Kaya kung makikita ko yan, ayan ay galit at saka deep sorrow. Kasi ano pa ang moral ascendancy mo? Ikaw ang the very person entrusted to defend the nation's health. Tapos may lapse in judgment ka. Ang dami naman pwede magpa-picture. Papuntahin mo dyan, kunyari, isang bataan mo, direktor. Bakit kailangan ikaw pa ang pumunta? Hindi ka na ba nanawa kung photo op lang yan eh. Sa katutak ang selfie niyan sa website eh. Kahit hindi mga importanteng bagay. Papaselfie siya eh. Ito, hindi pa niya mapapalagpas to. Opo. I-ano ko na kagad, i-direkta ko na kagad. Sa inyong palagay po ba, may may magiging tugon itong panawagan mong resign Secretary Herbosa or yung pangalawang option mo, hilingin kay Pangulong Marcos mismo na sibakin siya sa pwesto. Ano sa tingin mo, Doc? Tingin ko hindi. Kasi si Secretary Herbosa duwag yan eh. Spineless yan eh. Ba't ko nasabi? Chairman of the board ng PhilHealth yan. 90 billion ang nilipat from the PhilHealth to the unprogrammed appropriation. Tapos, for this year, hindi ka nagbigay ng budget. Ang bicameral at even ng Pangulo to PhilHealth. Sino ang chairman of the board ng PhilHealth? Ang Secretary of Health. Ba't di mo pinaglaban yun? Ngayon nasa Korte Suprema na yan, may oral arguments eh. Alright. Itong pagpa-picture taking na to, baliwala to. Ang nagagalit ang taong bayan bilang haligi ng kalusugan, ng kagawad ng kalusugan, hindi man lang pinaglaban. So, ibig sabihin, itong ating kagawaran ng kalusugan na sekretary, walang likod. Walang likod eh. Walang likod. Imaginein mo ang lumalaban pa para ibalik ang pera ay private citizens na oral arguments na. At sa April 1 and 2, may laban pa yan. Kami. Uli. Tapos sa May 19, ako naman, nag-file ako ng petition para ipaglaban ng bawat Pilipino na yung 74 billion budget sa PhilHealth ay ibalik sa budget. Wow. So, hindi pinaglaban ng isang cabinet secretary. Ito nagpa-picture taking pa. Ano aasahan mo dito? Walang mangyayari dito. Kaya nga,
kung hindi siya tatanggalin, mag-reflect siya, lalo na magle-Lenten season, mag-reflect siya. Ayun At, team na manalangin. At magmuni-muni, ika nga. Opo. Tika, Tika. nilay. Opo. Kasi, nakakaawa eh. Kasi akala niya mabuting ginagawa niya. Po. At paglipas ng mga 3 taon, hindi na siya kagawad ng cabinet secretary, ordinary private citizen. Maraming magagalit sa kanya. May balita nga ako, isang sikat na cabinet secretary during the pandemic, di daw makapunta sa mall at nagtatalukbong daw kasi baka daw batukan eh. Right. Kasi, Doc, with your ayaw- indulgence, opo, isingit ko lamang to dahil importante ito. Baka kasi mamaya magkaroon ng anggulong namemersonal si Doc Tony dito kay Secretary Herbosa. Kasama po sa binabanggit na nag-violate ang kalihim, itong mismong Southeast Asia Tobacco Control Alliance o SIATCA ang nagpahayag po na may paglabag o nilabag ng kalihim ang DOH at ang Civil Service Commission Joint Circular. O nililinaw ko lamang po dahil baka isipin ninyo si Doc Tony Liachon lamang ang umaaray or umaalma dito sa nangyaring ito. Kuya, go ahead. Doc Tony? Yeah, si Go ahead po. Dr. Yul Doroteo umangal. Opo. Siya yung executive director ng SIATCA. Alright. Apo. Doc Tony, meron na bang mga instances na during the past administration, meron bang mga ganitong incident na may nag-donate, 'di ba? Na tobacco company sa DOH? Wala po. Wala po. Wala pong ganito. Sa pagkakatanda ho ninyo, wala. Opo, nagtrabaho po ako sa Department of Health since 2012. Okay. Tapos naging PhilHealth Director ako 2016 to 2019. Tapos naging National Advisor ako ng COVID. Wala po. So, sa ganang akin. Ito, John at saka Drew, Opo. walang personalan po to. Aha. Ano lang ho to, laban ng bawat Pilipino. Ang masakit lang po, nilalaro lang ang trabaho, samantalang ang bawat tao na nagsasuffer sa hospital ay namamatay. Hindi alam kung saan kukuha ng pera. Ang bawat doktor ay pinipilit buhayin ang namamatay. Ngayon, kung tatanggap ka, bakit ka hindi nagbigay ng budget sa PhilHealth zero, samantalang hihingi ka ng donasyon? Hindi, yun ang weird doon Drew. Ibig sabihin, ngayon pala hingi kayo ng donasyon samantalang hindi niyo binigyan ng budget ang PhilHealth. Kasi na yun, pwede naman silang humingi ng donasyon sa mga car companies. Bakit kailangan pa silang humingi ng donasyon from Philip Morris na sanhi ng mga pinakamarami na sakit na pwedeng pumatay sa atin sa Pilipinas, yung non-communicable diseases. Hey, Doc, bilang panghuli on my side, syempre hindi natin maiiwasan, ikaw na nga rin mismo nagsabing walang personalan nito. Pero may lumulutang na naman, hindi natin maiiwasan. Na kung sakasakali raw, mukhang ang isang Doc Tony Liachon hinug na para sa posisyong ito. Anong reaction mo dito, Doc Tony? Hindi ko tatanggapin kasi madami na akong pagkakataon na during the pandemic, kaya lang daw yan bumabanat, gustong maging ganito, gustong magpolitika. Ay hindi ko pa tatanggapin. Mahusay po ang aking trabaho at ako'y masaya bilang isang doktor sa aking trabaho. Ako'y health advocate. Hindi ko po tatanggapin ang posisyon na yan. Yan ay sinasabi ko sa inyo. Or I will run for public office to gain recognition. Hindi ko po kailangan yan. Yung mga ganyang bagay, yung palamuti, money, power, and influence, hindi ho yan sisilaw kay Dr. Liachon. Alright. Doc Tony, ano hong may papayo nyo bilang kasama nyo rin naman ho, colleague nyo rin ho naman, kay Secretary Ted Herbosa, ay kumbaga, for delikadesa, ano hong may papayo ho ninyo? Ang pinaka-honorable thing to do, mag-resign.
Yan ang Talaga. una. Oo. Pangalawa, magsalita siya at wag siya magtago sa palda ni Undersecretary Claire Castro. Ang pinagpapaliwanag niya si Claire, si Attorney Claire. Siya magsalita kung bakit siya nandoon. 'Di ba? Yun. Tsaka magdasal siya mabuti kasi lahat ng ginagawa niya since siya nag-start ay puro palpak eh. Alright. With that, Doc Tony Leachon, as always, alam naman namin nananatili kang suki ng aming palatuntunan. Maraming salamat po sa pagkakataon. Opo. Kaya dyan, Drew, Opo. walang Opo. personalan to. Walang personalan. Ano lang, totoo lang. Opo. Nananatili ba kayo magkaibigan ni Secretary Edbosa? Nasa sa kanya yun. Ako okay lang. With that, ayoko na pahabain pa ha? Pero bukas po ang himpilan at programang ito, Doc Tony, as always. Maraming salamat. God bless, ingat, at kita-kita tayo soon. Okay, bye! Salamat, Doc Tony. Ingat. Malinaw yan ha. Actually, mga kabalitaktakan, para na rin po sa inyong kabatiran, nung isang araw pa po namin, hinihinga ng pagkakataon si Secretary Ted Herbosa himself para ma-interview. Pero nag-beg off siya dahil mukhang very busy pa yung schedule niya. Pero, eto Sec, with your indulgence i-announce ko na may pangako po siya na one of these days ay magpapa-interview po siya dito sa programang ito, in particular, para mabigyang linaw at marinig naman ng taong bayan yung kanyang posisyon at kung ano yung kanyang nais iparating sa mamamayan. Lalo na, medyo controversial to talagang nanindigan. Si Dr. Tony Leachon, resign. Mag-isip ka ng maigi. Magmuni-muni at magninay-ninay ka. Mabigat Curious ako Mabigat. kung merong mga ganong cases kasi. Although wala naman daw, sabi ni Doc Tony. Nung mga nakaraan. Nung mga nakaraan. Ito po ang isa pang malinaw. Linawin lang natin. I-echo lang natin. Wala po siyang intensyong pumalit or for that matter, maging kalihim ng Department of Health. Kahit Oo. hinog na. Oo. At walang balak sa politika. Good for you. Malamang gusto kong sabihin, Doc, ayaw mo sigurong mabatukan sa mall. Di ba may sinabi siya cabinet ba yun? member? Sino ba? Hindi natin natanong eh. Di ba, i-text natin. May clue ba? Wala eh. Text na lang natin si Pero Doc. meron ako nakikita dating DOH official sa mall. Hindi naman binatukan. Hindi naman. Ayan ba yung mga taga Iloilo ba yan? Ha? Taga Iloilo. Grabe ka naman. Hindi naman. Kongresista ngayon? Hindi naman. Engineer, tatawa-tawa ka na naman dyan. Engineer, Juner Contihino, oras muna sa hudyat. 47 at kalahati minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Pasada. John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada. Balita. Sa oras po na 10 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7, sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mga barangay na dating nasa impluensya ng mga local terrorist, isasama na sa Barangay Development Program o BDP ng Administrasyong Marcos. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Ibinida ng NTF-ELCAC na inirekomenda na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilang sa Barangay Development Program o BDP ng mga barangay na dating nasa impluensya raw ng mga teroristang grupo tulad ng Abu Sayyaf, Dawla Islamiyya at BIFF. Nabatid na sa kasalukuyan daw, tanging mga barangay pa lamang na dati nang nasa impluensya ng CPP, NPA, and DF ang pasok sa programang ito ng NTF-ELCAC. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ni Executive Director Ernesto Torres Jr. ng hakbang na ito ng Executive Committee na ipabilang sa programa ang mga cleared na mga barangay na ito mula sa impluensya ng teroristang grupo ay bilang pagtalima lamang sa commitment ng Marcos Administration sa pagpapaunlad ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Paliwanag ng opisyal, nasa 280 na mga barangay ito mula sa Zamboanga City, Sulu, Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao del Sur. Ipinunto pa ng opisyal na simula 2026, maaari na raw magbenepisyo sa Retool Community Support Program o yung RCSP ang mga barangay na ito. Habang sa 2027 naman ay maaari na rin ipasok sa BDP ang mga nabanggit na barangay.
Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, habol natin to sa mga hindi pa po alam kung anong uulamin ngayong almusal, tanghalian, hapunan o altanghap ngayong araw na ito ng Thursday. Tunguhin natin ang baluarte ni Kuyang Drew, ang Sangandan Market sa Caloocan City. Mula sa nag-iisang ale ng DWIZ, Aling Beth. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Ay, kasama nga yun, nakabili ako ng kakaning kutsinta. 48 pesos isang styro. Pwede na sa 3 tao yan eh. Yan, yung bikot kutsinta magkasama sa isang styro. Ang tanghalian ko, magtitinola ako ng manok dahil sa mahal ng isda, sa mahal ng baboy at karne, maigi pa magmanok. Katulad sinabi mo kahapon, maigi pa magmanok. So, ang manok, 220. Ang bawang sibuyas at luya, 15. Ang bigas ko, 50 pesos. Ang sayote, 10 piso lang, mura sayote. Ang dahon ng sili, 10 piso. Ang mantika, 20 pesos. Yan, tinolang manok yung tanghalian. Magtatabi ko ng konti para hanggang gabi. At in case naman, na hindi umabot sa gabi at di magkasya, may naka-standby naman akong pang-tortang talong na 3 pirasong talong, itutorta ko sa itlog. So, sumatotal, pero actually, ang aminin ko sa dyan, alam mo talagang ang ulam na nabili ko para sa amin ngayon? Pesang dalag. Oh, sarap yun Pesang dalag. Nakatsempo kasi 2 piraso na lang po kanina madaling araw Pesang dalag. Ang sausawan ang sausawan niyan, yung magigisa ako ng tahure. Ayun, yun talagang ulam ko. Pero sa mga walang ulam ngayon, ito suggestion ko. Yung tinolang manok, kung 4 lang kayo sa pamilya, 3 hanggang 5, kasya yan hanggang gabi. If ever na kakapusin at napasarap, mura sayote, pangsahog Kung sakasakaling kulang, mura ang talong, may dahon ng sili. Sa likod bahay namin, daing malunggay nakakuha ko ng malunggay sariwa pa, healthy pa. So pag hindi nagkasya, meron ako naka-standby na pantortang talong na 2 hanggang 3 pirasong talong. In case na hindi nagamit yan, Biyernes bukas magpapaksiw ako. Yung talong pwede kong isamang sahog doon sa bango sa pampaksiw. Magkano, Aling Beth? Ayun, naku, buti ko na makalimutan. 419 pesos. Magkano? Maghapon. 419? 419 mula almusal, tanghalian, hanggang hapunan para sa 5 tao. Opo. Pero bago ka magpaalam, Aling Beth, hindi mo ba na itanong dyan sa mga taga-Sangandahan Market kung meron silang suking nagngangalang Drew na sino? Muntik ko nang itanong Muntik ko nang itanong. Kaya sabi ni Drew, dyan siya namimili para sabihin ko sana pag yan ang bumili, angkor namin yan. Puhunan lang. Ihabol mo, Aling Beth. Na pagka namili ba, nagbabayad? Nako, knowing Drew, pas po yan, kaya hindi yumaman yung Malansing. Sa may bandang Malansing. Medyo mahal ng konti sa Malansing. Ay, iba ka. Mahal ng konti. Iba ka, ginoong Drew na sino? Hindi, karne lang kasi. Ha? Pag tinola kasi. Mahinig ka talaga sa laman, ano? Pag tinola, Aling Beth? Sige na, magpaliwanag ka. Hapakan niyo ba, Aling Beth? Pag tinola, yan, bibili. Yung manok dyan ko bibili. Yung ibang panahon, pinipitas ko lang sa kapitbahay. Lalo kapag papaya. Total, malapit rin lang naman ang Sangandahan Market, Aling Beth, sa himpilan ng pulisya. Drew, sa pulis ka na magpaliwanag. Hindi po. Knowing Drew na sino, parehas po yung mama niya. Kaya nga hindi po yung mayaman. Parang ikaw. Oh, yeah. Parehas kayo. I mean, parehas malinis ang trabaho nyo. Alright. Ako pa rin ang nag-iisang palengke queen ng DWIZ Metro Patrol, Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At syempre, nagbabudget at namamalengke, nagluluto tayo ng tama. Pasada Balita. Bago po yung magandang mensahe ng ating nag-iisang boss na si Boss Edgar, D. Edgar A. Cabangon. Nagpapaliwanag ka, kuya? Sinasabi ko lang. Kapag hindi ho kayo nagpapaalam sa kapitbahay nyo, pag kukuha kayo ng papaya, pag pinantitinola ho ninyo, bigyan nyo na lang ng ulam pagluto na. Ganun ho yun. Ganun ho. Ganun ba gawin mo? Ha? Ganun yan. Sa mga po kapitbahay po ni Drew Nasino, kung meron pong nawawalang papaya o malunggay sa inyo, alam nyo na kung sino kumuha.
ano naman yung may... Ipanawagan niyo po sa barangay na mabigyan kayo ng ulam. Grabe ka, magpaalam ka naman. Minsan naman hindi kasi walang tao minsan eh. Kapag walang tao eh. Alam mo, may nakakatingin at walang nakakatingin, iba pa rin ang tawag dyan. Pag hindi ka nagpaalam. Masusunod kasi yung ulo. Grabe ka. Nawala ang pinag-aralan ko sa'yo. Hindi kasi sa probinsya, wala namang problema. Wala naman. No. Open yan eh. Open. Nasa Caloocan City ka, kuya. Baka nakakalimutan mo. Nasa Metro Manila ka. Baka masumpit ka. Ha? Eh, matirador ka. Hindi, mababait naman yung mga... Habang nangunguha pala ng papaya. Papaya ho, pero hindi yung... Baka naman kapipikit mo or mamalik mata ka, ibang papaya ng kapitayang makuha mo. At least masarap. Ay, nako. Antabayan niyo po, mga kabalitan niyo, walitaktakan ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang boss, the Edgar A. Capangon. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Na eksakto yung punto, alas 7 na po ng umaga. Narito po ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, the Edgar A. Cabangon. Nature Month, March. Nature has calm, soothing music. Good for the mind and heart. Listen to it. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakasimple pero malaman at ika ngay madamdaming pahayag mula sa aming nag-iisang chairman, the Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito po ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Senator Amy hindi na bahagi ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pasada Balita. Kampanya sa local level para sa May 12 midterm election sa arangkada na bukas. Pasada Balita. Panawagang buwagin ng NTF-ELCAC tinabla ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Magsisimula ng EDSA Rehab sa kalagitnaan ng Abril. Dapat paghandaan na ng publiko.
Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 5 bilyong piso nawala sa mga financial institution noong 2024 dahil sa cyber attacks. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, Ukraine at Russia nagkasundo na sa ceasefire deal sa Black Sea. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino tennis star Alex Ayala tinalo si world's number 2 player Iga Świątek at pasok na sa semis ng Miami Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng pagkain ng peras, alamin. Pasada Balita. O papaya. At sa balitang showbiz, bandang Ben & Ben pasok sa Abu Dhabi Music Festival. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilinaw ng isa sa tatayong prosecutor ng impeachment trial na hindi obligadong umuwi sa Pilipinas si VP Sara mula sa The Hague, Netherlands upang sagutin ang kinakaharap nitong 7 articles of impeachment. Kasunod na rin ito ng hirit ng prosecution team ng Kamara kay Senate President Francis Chis Escudero na maglabas ng writ of summons para sumagot ang Vice Presidente sa loob ng 10 araw. Ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na isa ring abogado, may malaking obligasyon ng pangalawang Pangulo sa Pilipinas sa kabila ng pag-aruga nito sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamon ng kongresista ang pangalawang Pangulo na huwag gamiting dahilan ang kanyang ama upang makaiwas sa impeachment trial na ikinasalaman sa kanya na may kinalaman sa sinasabing paglulustay ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamumunuan. Inireklamo rin ng mga kongresista ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa kasagsagan ng investigasyon ng confidential funds ng dalawang nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Formal lang binigyan ng House Prosecution Panel ng kopya ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng inihaing motion para siya ipasagutin sa Articles of Impeachment ng Kamara noong Pebrero. Dinala ng House Secretariat Staff ang kopya ng motion sa tanggapan ni VP Duterte sa 11th floor ng Robinson's Cybergate Plaza, Mandaluyong City pasado alas 11 ng umaga kahapon. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si VP Duterte kung saan nakakulong ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court. Sa motion, hiniling ng House Prosecution Team kay Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na maglabas ng writ of summons para sa pangalawang Pangulo at atasan itong sagutin ang verified complaint for impeachment na inihain ng Kamara sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap nito. Ang motion na inihain sa Senado ay pirmado ni na House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, One Rider Party List Representative Roch Gutierrez at House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union. Si Libanan ay binigyan ng kapangyarihan ng lahat ng public prosecutor na lumagda sa mga pleadings na ihahain sa impeachment trial. Pasada Balita. Nilinaw naman ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ng 4-piece party list na hindi pinupuwersa ng House Impeachment Prosecution Panel ang Senado sa ginawa nitong pagsasampa ng mosyon. Ayon kay Congressman Libanan, tinutupad lamang nila ang kanilang tungkulin, alinsunod na rin sa itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto pa ng kongresista na aktibo pa rin ang mataas sa kapulungan sa kanilang mga gawain kahit nakareses ang sesyon ng Kongreso gaya ng isinagawang pagdinig mismo ni Senator Amy Marcos. Una na naghain ang prosecution team ng entry with motion to issue summons upang obligahin si VP Sara na tumugon sa mga articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kamara noong Pebrero 5. Iginit ni Congressman Libanan na ang kanilang mga inihaing dokumento alinsunod sa kanilang rules of procedure sa impeachment proceedings ng Senado na kapag may ipa-file, bibigyan ng pagkakataon ng officer ng 10 araw para sagutin. Magugunitang ibinasura
ni Senate President Francis C. Escudero ang naturang hirit ng House Prosecution Panel. Pasada Balita. Samantala, legalidad ng 2025 national budget posible umanong maipanalo ng Solicitor General sa Korte Suprema. Gawin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kumpiyansa si Senate President Chis Escudero na may papanalo ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang paninindigan ng Senado na legal ang ipinasa nila na 2025 national budget. Ayon kay Escudero, wala namang naging mali sa pagbuo ng batas ukol sa national budget taliwas sa mga naging puna ukol sa mga nakita rito na blanco na item. Maliwanag naman anya ang Bicameral Conference Committee report ukol sa national budget kung saan binigyan ng otorisasyon ang Finance Committee ng Senado at Appropriations Committee ng Kamara na punuan ang mga gaps o blanco sa budget na may 200,000 linya. Dati na niya itong ginagawa ng Kongreso upang hindi matagalan ang approval ng pambansang budget. Noon na rin sinabi ni Escudero na walang blanco noong lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging batas ukol sa 2025 national budget. Naghain na ang OSG ng petisyon sa Korte Suprema para ibasura ang petisyon na kumwestiyon sa constitutionality ng batas ukol sa national budget. Itinakda sa April 1 ang oral argument ukol dito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Malacanang naniniwalang maraming OFW ang hindi dalalo o ilalahok kasi nasabing Zero Remittance Week. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hindi raw lahat ng mga OFW ang lalahok sa panawagang Zero Remittance Week bukas. Ito ay giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng naging panawagan ng isang grupong kilalang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, maraming mga OFW ang hindi raw sang-ayon sa nasabing panawagan dahil magugutom ang kanilang pamilya na naririto sa Pilipinas. Ayon sa opisyal, kung magpapadala mga ito sa panguudyok ng ibang mga tao, hindi lamang gobyerno o ekonomiya ng bansa ang maapektuhan kundi maging ang kanilang pamilya. Ayon sa opisyal, wala naman silang natatanggap na report na may mga nag-uudyok sa mga OFW. Nagbabala naman ito sa mga nag-uudyok na lalo na kung ito ay inciting to sedition dahil hindi ito palalagpasin ng pamahalaan. Panawagan ng opisyal sa mga OFW na magmasid at huwag maniwala sa mga kumakalat na fake news. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, umabot na sa mahigit 100 lugar sa iba't ibang bansa ang nakatakdang magdaos ng prayer rally para sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Palace spokesman, Attorney Harry Roque, isasagawa ang nasabing mga event bukas hanggang, totoo ba ito? Hanggang 29, 2 araw. Ilan sa mga lugar na magkakaroon ng prayer rally o isasagawa ang prayer rally ay sa Alabel, Sarangani, Antique, Arakan, North Cotabato, pati pala sa Aurora, Zamboanga del Sur, Baguio City, Balingasag, Misamis Oriental at Bansalan, Davao del Sur. Magdaraos din ang kalintulad na event ang mga Pinoy sa Times Square, New York, California, San Francisco, sa USA po yan, Toronto, Vancouver, at Alberta sa Canada, maging sa Rome, Italy at sa Scotland sa United Kingdom po yan. Nakatak na mag-birthday ang dating Pangulo bukas. Pasada Balita. Lumilitaw sa social media na may isang personalidad Nag-iikot. na mukhang nag-iikot. Mukhang kasama sa gagawin niya yan, yung mag-organisa. Ano? Bagay, nasa karapatan naman natin yan. Nasa Canada raw. Canada ba? Canada. Nag-iikot sa Canada. Yung British Columbia, kasama ba? Kasama rin. Klase Pati sa Ontario. Dami niyang pamasahe Anyway.
Iginiit ng International Criminal Court na maaaring humiling ng tinatawag na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit kailangan itong sumunod sa mga batas o kondisyon. Kabilang na ang pagdalo sa mga pagdinig sa korte sakaling ipatawag ito. Ayon mismo kay ICC spokesman Dr. Fadi El Abdallah, may mga kondisyon na kailangan sundin ng mga taong hiniling o hihiling ng interim release upang matiyak na hindi tatakasan ng mga ito ang kasong kanilang kinakaharap. Posible rin anyang pumasok sa isang kasunduan ng ICC para sa interim release o iba pang dahilan, subalit maaari rin itong sumali sa isang ad hoc agreement sa ibang bansa. Dagdag pa ni Dr. Abdallah, simbolo bilang pagrespeto sa principle of presumption of innocence ang mechanism sa interim release. Pasada Balita. Hindi naman nababahala ang Malacanang sa plano ni dating Senador Gringo Honasan na maghain ng petisyon sa International Criminal Court para makauwi ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na nirerespeto nila ang karapatan ng dating senador na kumilos o gumawa ng anumang hakbang para ipagtanggol si Duterte. Gayunman, mas mabutian niyang konsultahin muna ni Honasan ang legal team ng dating Pangulo dahil maaring isnabin lamang ito sa ICC. Ayon kay Yusek Castro, walang kailangang gawing hakbang ang gobyerno sa plano ng dating senador dahil wala ring responsibilidad ang pamahalaang sumunod o makipagtulungan sa legal na sistema at proseso ng ICC. Nabatid na inanunsyo ni Honasan ang kanilang plano ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na maghain ng petisyon sa ICC sa pamamagitan ng People's Initiative o pangangalap ng lagda mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pamahalaan, pinaghahandaan na mga aktibidad kaugnay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Mahigpit na binabantayan ang seguridad ng bansa kasunod ng mga aktibidad laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, wala pa naman silang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa kaugnay ng posibleng mga aktibidad sa karawan ng dating Pangulo bukas Marso 28. Sa ambush interview dito sa Malacanang, sinabi ni Malaya na sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang tutok sa pagbabantay para sa kaligtasan ng publiko. Sa press briefing naman dito sa Malacanang pa rin, sinabi ng militar na handang sumuporta sila sakaling humingi ng tulong ang Philippine National Police. Parte daw ng kanilang mandato na suportahan ng PNP sa operasyon, pero tumanggi mo nang magbigay ng detalye kung may paghahanda ang pulisya para sa mga aktibidad bukas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At asikaso sa ama, hindi maaaring idahilan ni VP Sara para makalibre o makalusot sa pananagutan ayon niyan sa isang kongresista. Detalye naman mula sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Naiintindihan ni House Impeachment Prosecutor Representative Lawrence Defensor ng Iloilo ang pangangailangan na asikasuhin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Pero hindi umano ito dahilan upang malibre na ang Vice Presidente sa mga akusasyon sa kanya sa inihaing impeachment case at tumugon sa mga summons sa kaugnay nito. Anya, naiintindihan niya ang dinaranas ng ating bansa pero hindi dapat iabandona ang ating tungkulin at pananagutan bilang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa. Pinaalalahanan din ni Defensor si VP Duterte na mayroon siyang pagkakataon para depensahan ang kanyang sarili mula sa reklamong impeachment sa Senate Impeachment Court na walang kinikilingan, bagay na hindi nagawang gawin ng mga biktima ng madugong gyera kontra ilegal na droga na
ipinatupad ng kanyang ama noong panahon ng pamumuno nito. Iginiit ng mambabatas na hindi nabigyan ng due process ang libu-libong biktimang nasawi sa ilalim ng war on drugs. Matatandaan naghain ng mosyon ang House Prosecution Team noong Martes at hiniling kay Senate President Francis G. Escudero na pasagutin si VP Duterte sa inihaing articles of impeachment ng Kamara. Laban sa kanya, naniniwala ang mga prosecutor na maaaring sumagot ang Vice Presidente sa pamagitan ng kanyang abogado nang hindi kinakailangang umuwi sa bansa. Kasalukuyang nasa The Netherlands ang pangalawang pangulo at inaasikaso ang pagbuo sa legal team ng kanyang ama kung saan ay isang Briton ang kanyang napili na maging lead counsel. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Korte Suprema may paalala sa mga tinatawag na land-based OFW. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Iginiit ng Supreme Court na labag sa batas na obligahin ng mga land-based overseas Filipino workers na magbayad ng Social Security System contributions bago sila mabigyan ng Overseas Employment Certificates. Kasaad sa Supreme Court ang bank decision na partly granted o ilang bahagi ng petisyon ng Migrante International ang idineklarang unconstitutional gaya ng Rule 14, Section 7 ng Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018. Nilinaw ng Korte Suprema na ito kasi ay taliwas sa Section 1 at 6 ng Article 3 na isinasaad sa 1987 Constitution, samantalang kinatigan o pinanatili naman ang ilang mga probisyon sa naturang petisyon. Ipinaliwanag pa ng Supreme Court na minamaliit niya sa nasabing kautusan ang mandato ng Konstitusyon na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga overseas Filipino workers at isulong ang kanilang kapakanan. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinabulaanan ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dalawa sa mga security detail nito sa Davao City ang inalis. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo, tinanggal ang mga nasabing security escorts dahil nagsimula na ang election period. Nilinaw ni Brigadier General ni General Fardo na noong January 13 pa lamang ay inalis na ang ilan sa mga security detail ni Senador de la Rosa at hindi totoo ang kumalat na balita na ngayon lamang tinanggal ang mga ito. Binigyang diin ng PNP official na may natitira pang 4 na protective security personnel ang mambabatas na inaprubahan ng Commission on Elections. Nabatid na nitong nakarang araw, sinabi ni De La Rosa na wala na siyang security detail sa kanyang tahanan sa Davao City. Pasada Balita. Handa naman ang Office of Senate Sergeant at Arms na magbigay ng karagdagang proteksyon kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ang tiniyak ni Senate President Francis G. Escudero makarang sabihin ng senador na tinanggal ang kanyang dalawang security details sa Davao. Binigyan din ni Senate President Escudero nasa 80 ang mga tauhan ng OSAA at pwede niya itong italaga base sa pangangailangan ng bawat senador. Dagdag pa ng leader ng Senado na kung meron anyang pangamba sa seguridad ng isang senador, handa ang OSAA na magbigay ng security dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Sa ngayon, ayon mismo kay Senate President Escudero, nagre-request ang mga senador ng security detail mula sa Philippine National Police Security and Protection Group. Pasada Balita. Sa iba pang balita, handang maghain ng panukala o lumikha ng batas si dating Malabon City Mayor Antolin Lenlen Oreta III upang mailayo ang mga taga-Malabon sa negatibong epekto ng online gambling lalo sa illegal pogo operations. Ito'y sakaling palaring manalo sa pagkakongresista ng lungsod sa May 12 midterm elections. Sa kanyang pagharap sa Know Your Candidate Forum sa Maynila,
Tinukoy ni Oreta na isa sa mga solusyong nakikita niya ay ang malalim na pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan upang matuldukan na ang illegal online gambling. Hindi well, when I was mayor, hindi problema yan. But more than anything, at least para malaman kung ano ba nangyayari, ang kailangan kong gawin, it's more collaboration with everyone, it's a community, para malaman ko ano yung mga nangyayari. Baka sabi nyo nga, may something na doon. Kasi hindi ko malalaman yon kung hindi ko kinakausap yung mga tao na sila or let's say e-games, sila gumagawa nyon. Baka for all you know, naluludod na sa utang sa e-games na yun. Gano'n, nagsusugal sobra. So, kailangan ko malaman lahat yon. So, sa pag-iikot ko sa collaboration within the community, then we can come up with solutions for it. So, what I need to do is to collaborate and ask to inquire. So, that's what I intend to do. Samantala, sa isyu naman ng tila walang katapusang problema sa baha, naniniwala ang dating alkalde na dapat matuto hindi lamang ang Malabon kundi ang Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa flood mitigation. Actually, believable because talagang we're really bumababa talaga ilan centimeters every year. That's why we should look at interventions. Being away in public service this 3 years, one of the places na puntahan ko was New Orleans in the States. New Orleans, di ba, dumaan yung Hurricane Katrina. And then we went to museums doon. Mas nakita daming interventions about flood control. And we should learn from all these other places, di lang New Orleans, maybe Netherlands, ano bang gagawin? Kasi lumulubog itong mga lugar na ito. Then we could adopt yung mga nagawa doon. Put them to test here sa atin, no? Because we do have a problem with that. So, especially now with reclamation happening as well. So, maapektuhan din tayo niyan, no? So, yun ang kailangan gawin para mapag-aralan at magawa ng solusyon. Because definitely, kailangan paghandaan na ngayon pala. Si dating Malabon City Mayor Antolin Lenlen Oreta III sa panayampuyan ng DWIZ. Pasada Balita. Engineer Winner Contehino, alam na this. Oras sa hudyat, 24.5 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Tambalan John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Inaasahang lalabas na sa susunod na buwan ang resolusyon kaugnay ng preliminary investigation ng mga kasong human trafficking na isinampa laban kay dating presidential spokesman Harry Roque. Ito ayon kay National Prosecution Service Prosecutor General Ricardo Anthony Fadulyon at kinumpirma na nakatanggap na ang Department of Justice ng mga karagdagang reklamo mula ng unang magsampa o pagsampa ng kaso noon pang September 2024. Kaugnay nito, binigyan din at ipaniliwanag din ni Prosecutor General Padulyon na sa oras sa umusad na ang kaso at maglabas ng warrant ang korte laban kay Attorney Roque, pag-aaralan ng mga otoridad ang posibilidad na extradition para maibalik siya ng Pilipinas. Matatandaang naharap ang dating palace spokesman ng mga reklamong qualified human trafficking dahil sa sinasabing kaugnayan nito sa Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator na nakabase sa Porac, Pampanga. Pasada Balita. Nasagip ng Royal Thai Police ang 167 Pilipinong nabiktimang magtrabaho sa isang scam hub sa Myanmar. Ayon sa Thai Police, nailigtas nila ang mga biktima matapos makatakas sa mga ito nang putulin ng Thai government ang access ng kuryente sa boundary ng Myanmar kung saan naroon ang scam hub. Pinangunahan naman ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration ang repatriation sa mga Pinoy na nakaranas ng pagmamalupit mula sa kanilang employer. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may mga biktima pa rin ng human trafficking sa bansa ang takot na isumbong ang kanilang mga employer dahil sa pangamba na mawalan ng trabaho o dahil sa mga pagbabanta
Binigyang din naman ng DFA na may mga Pilipino pa rin nakararanas ng pang-aabuso sa mga scam hub. Pasada Balita. Handang alalayan ng Department of Health ang mga biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kasunod ito ng pagpapabalik bansa ng mga overseas Philippine worker habang isinasailalim pa ang mga ito sa tamang proseso ng Department of Migrant Workers. Kabilang naman sa mga ospital na nagbigay ng mental health at psychosocial support ang San Lorenzo Ruiz General Hospital, Las Piñas General Hospital at National Center for Mental Health. Gayunman, ipagpapatuloy ng DOH ang pagbibigay ng tulong sa mga napabalik bansa na OFW. Pasada Balita. Aminado ang Malacanang na bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga fake news sa social media. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, may mga pagkakataon kung saan nagbabasa sa social media ang Pangulo at maling impormasyon ang nakikita nito. Sinabi ni Jose Castro na ito ang dahilan kung bakit inatasan ng Pangulo ang Presidential Communications Office na labanan ang mga maling impormasyon hindi lamang para sa punong ehekutibo kundi para sa bansa. Isa sa mga kinontra ng palasyo ay ang alegasyon kung saan edited ang larawan ng meeting ni First Lady Liza Marcos kasama ang Asian Cultural Council. Bagaman wala umano silang inaakusahan na nagpapakalat ng fake news, nagsimulang maging paksa ng maling impormasyon ang Pangulo at ang First Family mula pa nang magkaroon ng lamat ang relasyon ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos. Kamakailan lamang ay lumagda sa isang kasunduan ng PCAO at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magpapalakas ng kampanya kontra disinformation at online scams. Pasada Balita. Inaalalahanan naman ng National Bureau of Investigation ang kanilang mga opisyal at mga tauhan na huwag makilahok sa anumang tangkang panggugulo, lalo na kung may kinalaman ito sa politika. Kasabay nito, tiniyak mismo ni NBA Director Jaime Santiago na nananatiling profesional ang kanilang hanay batay sa kanilang mandato at sinumpaang tungkulin. Katunayan anya, ang resulta ng kanilang investigasyon ang ginagawa nilang basihan sa paghahain ng kaso laban sa politiko at hindi nila ito hinahaluan ng anumang politika. Inilimbawan ni Director Santiago noong naghain sila ng reklamo laban kay VP Sara dahil sa pagbabanta sa mismong buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Anya, nagsampa sila ng kaso laban sa pangalawang Pangulo dahil may basihan sila at ebidensya na mula mismo sa video ng Vice Presidente. Dagdag pa ng NBA Director na patunay din na hindi sila nagpapagamit sa politika o namemersonal dahil hindi nila pinansin ang mga pahayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang ilang mga senador upang dumami pa ang pwesto sa Senado dahil naniniwala sila na nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Pasada Balita. Iba pang balita, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na isang magandang pagkakataon ang nakadakdang pagbisita sa Pilipinas ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patunay ang pagbisita ni Hegseth sa Pilipinas na matibay pa rin ang alyansa ng dalawang bansa. Makatutulong din anya ito para mas mapatatag ang kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa usaping pangdepensa at capacity building na anya'y kinakailangan upang maitaguyod ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Samantala, tiniyak naman ng AFP na patuloy ito sa pagpapatibay ng kanilang kakayahang tumugon sa mga banta at pagpapalakas ng papel nito sa pangangalaga sa seguridad ng bansa. Pasada Balita. Makinig ha. Opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng warm and dry season o panahon ng tag-init sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, natapos na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang mainit na panahon, ngunit posible pa rin ang mga isolated thunderstorms. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang publiko laban sa matinding init ng panahon. Pasada Balita. Nakanda namang tumugon ang pamahalaan sa mga banta
ng sakit at anumang sitwasyon sa bansa ngayong nagsimula na nga ang tag-init. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, bagaman mahirap tansyahin ang sitwasyon, nakahanda ang buong puwersa ng gobyerno na tumugon at magbigay ng tulong sa anumang pangangailangan ng publiko ngayon pong dry season. Idinagdag pa ni Jose Castro, naglabas na ng memorandum ang Department of Health para magpatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng matinding init gaya ng pagtatataga ng cooling centers, paglalagay po ng cooling centers at pagtatayo ng mga climate resilient infrastructure na mayroong hydration stations. Pasada Balita. Hinikayat naman ng Malacanang ang mga kagaya ni Kuyang Drew, mga magulang at guardian na pabakunahan laban sa tigdas ang kanilang mga anak o ang mga bata. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, may isinasagawang bakunahan sa Purok ni Juan program ang Department of Health hanggang March 28, bukas. Kung saan maaari itong ma-avail sa lahat ng health centers. Ang hakbang na ito ayon kay Jose Castro ay upang mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga batang nagkakatigdas, lalo na ngayong panahong tag-init kung kailan madalas magkaroon nito ang mga bata. Ayon kay Jose Castro, bahagi ito ng catch-up immunization campaign ng DOH sa ilang piling mga lokal na pamahalaan. Kabilang na ang baluarte ni Kuyang Drew, Caloocan City, Quezon City, Taguig, Manila, Mandaluyong at Las Piñas City. Sa tala ng DOH, tumaas ang 35% ang kaso ng tigdas sa bansa ngayong taon at posible pang tumaas ngayong panahon ng tag-init. Pasada Balita. Target naman ng Department of Health na mabakunahan kontra tigdas ang mahigit 400,000 bata sa Metro Manila, kabilang si John Ibanez. Ayon kay DOH Metro Manila Center for Development Director Dr. Lester Tan, plano nila mabakunahan ang mga nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang sa ilalim ng bakunahan sa Purok ni Juan. Wala pa ako 9 na taong gulang, kuya. A measles catch-up immunization activity. Idinagdag pa ni Dr. Tan, posible magkaroon ng measles outbreak kapag hindi naabot ang nasabing target. Batay sa datos ng DOH, nasa 41,000 mga bata, hindi po kasama si Senyor Ray Pacheco, ang nakatanggap ng bakuna kontra tigdas mula na mag-umpisa ang immunization drive noong nakaraang linggo. Pasada Balita. O ito, nilang sa atin dalawa to. Para naman kay Engineer Wenner Contihino to. Yan, tama. Tinututukan na ng Department of Agriculture ang sinasabing tumataas na presyuhan ng itlog sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, bine-verify na nila ang naitalang sakit sa ilang manok sa Central at Southern Luzon na anyay maaaring nakaapekto sa supply ng itlog. Kabilang sa mga sakit ng manok na natukoy ang inclusion body hepatitis at infectious laryngotracheatis. Dahil dito sinabi ni ASEC de Mesa na hindi umabot sa inaasahang 90% ang output ng nasabing produkto. Gayunman, tiniyak ni ASEC de Mesa na hindi dapat ikaalarma ang nasabing sakit dahil madali niya itong makontrol. Pasada Balita. Agree usually kapag pag ganito ang panahon, mainit, tapos ang mga manok talagang nagkakasakit din, syempre. Kaya uso po yung mga ano ba sakit yun na? Sinabi mo? Ulitin ko pa? Yun na yun. Pilipit na nga ako. Ulitin mo pa. Yun. Na may personal ka, no? Yun na yun. Ulitin ko. Para sa sasayaw mo. Laryngotracheatis. Ayan. In Tagalog, ikaw naman. Yan hoy, sakit sa lalamunan. Kadalasan daw kasi, sabi ng ubra, kapag mainit ho ang panahon, lumiliit ho yung itlog. Ganun ba? Nagiging, kumbaga yung magiging produktibo ng mga manok sa pagpaproduce ho ng itlog, medyo nalilimitahan. Kaya pala yung iba naka-aircon. Oo, naka-aircon. Pero meron pang isang binabanggit. Totoo ba to? Na ang mga manok at ibon hindi umiihi? Paano ba? Di ba? Paano sila? Tanong na kay...
Ano sa palagay mo? Kay Kuya Greg, Gregorio San Diego, baka, paano ho ba umiihi Ang mga manok. ang mga manok? Sige. Okay. Hintayin natin yung sagot ni Mang Greg. Okay. At eto pa, speaking of agri pa rin ho, Akala ko itlog pa rin. mula po sa itlog tayo naman po, eto, dahil kanina, itlog at manok, tutukain ho natin ang palay. Sapagkat sinisisi po ng grupo ng mga magsasaka sa mababang taripa sa imported na bigas ang patuloy na pagsadsad ng presyo ng palay ngayong anihan. Ayon kay Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated Chairman Leonardo Montemayor, playing safe ang mga trader ng palay kung kaya't binibili na lamang nila ito mula sa mga magsasaka sa mababang presyo dahil sa inaasahan ng mga ito na pagbaba naman ng presyo ng imported rice. Maliban dito, hinikayat din ng FFF ang Department of Agriculture na tugunan ng problema higil sa bumababang presyo at huwag itanggi na totoong nalulugmok na ang mga magsasaka. Idinagdag pa ng dating kalihim ng Department of Agriculture na nalulungkot siya hinggil sa reaksyon ng DA na sa halip na maawa sa kalagayan ng mga agrikultor, lalo ng mga magsasaka, ay nasisi pa ito sa pagpapakalat ng fake news. Nabatid na nakapagtala ang kagawaran ng 641,000 metric tons na imported rice simula noong Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mababa ito ng 1.2 metric tons kumpara sa unang quarter noong 2024. Pasada Balita. Magandang balita naman. Ibababa pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas simula sa susunod na linggo. Ayon mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipatutupad ang 45 pesos na MSRP sa imported rice mula sa dating 49 pesos simula Marso at 31. Bunsod dito ng pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Matatandaang noong Enero 20, nang unang itakda ng DA ang 58 pesos kada kilo o sa 58 pesos kada kilo ang MSRP sa mga imported na bigas. Pasada Balita. Sa iba pang balita, bumaba ang crime rate sa bansa. Nag-18.4% itong unang quarter ng taon. Ayon sa PNP, umabot sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga krimeng naitala sa buong bansa simula noong January 12 hanggang nitong Marso 22. Mas mababa kumpara sa halos 9,000 noong November 3, 2024 hanggang January 11, 2025. Sinabi ng PNP na kabilang sa focus crimes na kanilang naitala ay murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at pagnanakaw ng mga sasakyan at mga motorsiklo, karnaping. Batay sa datos ng pulisya, mula sa mahigit 1,500 kaso ng murder, bumaba ito sa mahigit 1,200 habang ang kaso ng homicide at physical injury ay bumaba sa mahigit 1,000 kumpara sa dating mahigit 1,300. Wala namang paggalaw o bagyang tumaas ang kaso ng carnapping sa pagitan ng Enero hanggang Marso. Naobserbahan ng PNP ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region, Calabarzon at Central Visayas. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. 45.5 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada. John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada. Balita. Sa iba pang tampok na balita, hinikayat ng National Bureau of Investigation na wag nang pansinin o idedma ang mga nakikitang fake news mula sa mga vloggers, content creators at maging miyembro ng mainstream media. Sa panayan ng DWIZ, binigyang din ni NBI Director Jaime Santiago na mas natutuwa ang mga nagpapakalat ng fake news kapag pinapatulan ang kanilang mga sinasabi.
alam nyo, ang pinakamagandang masawata yan ay pati na po doon sa mga biktima ng libelous na remark, mga vlogging, ay wag natin silang intindihin. As if hindi sila nag-e-exist. Pag nakipagsagutan ka sa kanila, ay tuwan-tuwa yan. Dami ang viewers nila. Pagka hindi mo pinapansin, as if hindi sila nag-e-exist, kukunti ang viewers nila, kukunti ang kikitain nila, ay titigil na rin yan. Kaugnay nito, inamin din ng NBI Director na hirap silang tugisin ang mga nagpapakalat ng mga peking balita na nasa ibang bansa, partikular sa Amerika. Gayunman, hindi pa rin anya ligtas sa kaso ang mga ito. While libel is not a crime in the United States, then tinitignan namin yung mga anggulo na yung inciting to sedition, kung umaabot na doon. At saka tinitignan din po namin yung anggulo na remember na yung mga vlogger na ito ay kumikita sila depende sa number of viewers nila. Nagkakaroon sila ng pera dahil dyan ginagawang hanap buhay ang pagbablog. Tinitignan namin yung anggulo na nagbabayad ba sila ng tax. Yan po ang tinig ni NBI Director Jaime the Sharpshooter Santiago sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inirekomenda ng Commission on Elections na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kasunod dito ng pagkasawi ng isang election officer na si Maceda Lidasan Abo at ang kanyang asawa sa nabanggit na lugar matapos pagbabarilin. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagkasana ng manhunt operation ng mga otoridad kaugnay sa pag-atake sa election officer. Samantala, kinundena naman ng provincial election officer na si Muhammad Nabil Mutia ang pag-atake. Sinabing ang biktima ay isang dedicated public servant. Pasada Balita. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod ito ng mga ulat na election-related ang mga ambush incident sa lugar. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nakahanda ang pulisya na magpadala pa ng mga tauhan kung kakailanganin. Binigyan din pa ni Brigadier General Fajardo na inactivate na ng PNP ang Special Task Force BARM noong Lunes. Nabatid na namatay ang isang election officer ng Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte at ang misis nito o ang asawa nito matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang sospek ang sinasakyan ng mag-asawa. Pasada Balita. Opisyal lang nanumpa bilang acting mayor ng Marikina City ang 4th ranking sangguniang panglungsod member na si Romel Acuña. Ito'y kasunod ng pagkakabakante ng nasabing posisyon dahil sa 6 na buwang preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman laban kina Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor Marion Andres at 13 konsehal ng lungsod dahil sa sinasabing maling paggastos sa pondo ng PhilHealth. Samantala, itinalaga rin ng Department of Interior and Local Government bilang acting Vice Mayor ng Marikina ang kakambal ni Mayor Romel na si Ronnie Acuña. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, umabot sa 5.82 billion pesos ang nawala sa mga financial institution na pinangangasiwaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa cyber attacks noong 2024. Ayon kay BSP Deputy Governor Chuchi Funasher, tumaas ito ng 2.6% mula sa 5.67 billion pesos na nawala naman noong 2023. Kabilang anya ang phishing, card not present fraud, account takeover o identity fraud at hacking sa mga nangungunang cybersecurity risk na kinakarap ng BSP supervised institutions. Binigyan din ng opisyal na gumagamit ngayon ng mga threat actor ng umuusbong ng mga teknolohiya upang makapagsagawa ng cyber attack. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nakasundo na ang Ukraine at Russia para sa isang tigil putukan sa Black Sea.
Ayon sa White House, sa US White House, tiniyak ng dalawang bansa na magkakaroon ng ligtas na commercial sea lanes sa nasabing karagatan. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng magkahiwalay na pakikipag-ugnayan ng US, Russia at Ukraine. Tinawag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na patungo sa tamang direksyon ng naturang kasunduan habang umaasa ang Russia na tatanggalin na ng Ukraine ang ipinataw na sanctions sa kanila. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pasok na sa semifinals ng Miami Open ang Filipino tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos talunin ni Ayala ang world number 2 player na si Iga Swiatek sa score na 6-2 at 7-5. Ayon kay Ayala, hindi siya makapaniwala sa naging resulta ng kanilang laban. Ito na ikalawang pagkakataon na tinalo ng Filipino tennis star ang isang Grand Slam champion. Makarang talunin naman ang world's number 5 na si Madison Keys. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Maganda para sa digestive system ang pagkain ng peras. Ayon sa mga eksperto, ito'y dahil sa taglay nitong fiber na nakatutulong sa panunaw, sa pagtunaw ng mga pagkain. Bukod pa rito, napapababa rin nito ang cholesterol level at nakatutulong upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso at naiiwasan na ma-develop ang diabetes. Higit sa lahat, mayroon itong vitamin C na pampalakas ng immune system. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Magpe-perform ang Filipino Indio folk pop band na Ben & Ben sa pinakamalaking international music festival sa Abu Dhabi. Kinumpirma ito ng nasabing banda sa kanilang social media account. Makakasama ng Ben & Ben sa Off Limits Festival ang international artist na si Ed Sheeran, One Republic at Cashier Chiefs. Si Kuyang Drew Nasino naman po inimbitahan pero walang pamasahe. Pasada Balita. Dahil yung passport, wala pa. And speaking of passport, good news po ay habol po natin. Kinilala bilang isa sa most aesthetic passport sa buong mundo ang Philippine Passport. Batay ito sa inilabas na listahan ng Hypebeast matapos isa publiko ng Switzerland na bagong disenyo ng kanilang passport. Itinampok ng Contemporary Culture at Lifestyle Company ang iconic Philippine Eagle, ang Big Bird po ng Pilipinas. Design na nakaprint sa flip cover ng Philippine Passport. Kapag nakikita nyo, iba na ho yung design. Maliban sa Pilipinas, pasok din sa nasabing listahan ng Norway, Canada, Hong Kong, Japan, Finland, New Zealand, Hungary, at Belgium. Pasada Balita. Ano nga yung agila, kuya? Big Bird ng Pilipinas. Alright. At sumayin nyo ang Thursday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Ang tabayanan po susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Kalahating minuto na lamang, 8 a.m. na. You know. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi.
DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.